Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa karangalan po ng mahal na ina ng laging saklolo, tayong lahat ay dumulog sa Kanya upang mamagitan sa ating mga petisyon, sa ating mga intensyon, lalo na po yung ating pagmamahal at pangangalinga o pagkalinga sa lahat ng mga may sakit. Ating itaas sa Diyos na nawa sila ay magkamit ng kagalingang pangkatawan, pangpuso, pang-isip at pangkaluluwa. Ganon din po, huwag nating kalimutan na ipagdasal ang lahat ng mga nahihirapan at napapagod. Bunga nila ng kanilang pagkagutom sa Diyos. Bunga ng kanilang pagkagutom sa purpose and meaning ng kanilang buhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuturo mong ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob. Kaming itinataguyod ng kagalingan ngayoy iyong dulot. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrireklamo pa na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kapaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakatarok. Ang mga mahina at napapagal ay pinalalakas.
Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mapagpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Magsitayo po ang lahat. Pangino'y nagliligtas sa dinarating niya, mapalat siyang makaharap. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kailan kayo nakaramdam ng pagkapagod? Kailan kayo nakaramdam na ayaw nyo nang ipagpatuloy ang inyong laban dahil pagod na kayo? Mga kapatid, ang pagkapagod ay karanasan nating lahat. Merong pagod na sa paglaban sa kanilang sakit. Merong pagod na sa pagpapalaala sa mga anak na itigil ang bisyo. Merong pagod na kumayod
sa pang-araw-araw dahil kulang at kulang ang pinagkikitaan. Iba't ibang klase ng pagkapagod. May mga pagkapagod pang katawan, may mga pagkapagod pang puso, pang isip, at merong pagkapagod na pangkaluluwa. Madaling ipahinga at kaya nating ipahinga ang pagkapagod pangkatawan. Itutulog lang po yan. Pag kayo'y nakatulog, pwede na uli. Pero mayroong pagkapagod na hindi basta kayang tugunan ng pagtulog o pagpapahinga ng ating katawan. Merong pagkapagod na ang bunga ay kawalan ng purpose and meaning sa buhay. At yun ang pagkapagod na kailanman ay hindi natin kayang tugunan unless we connect ourselves with God. May pagkapagod na kaya tayo pagod ay hindi dahil tayo ay kulang sa pahinga, pangkatawan. Merong pagkapagod na kaya tayo napapagod ay hindi dahil sa hindi natin kayang bumangong muli, kundi pinipili natin na manatili sa ganung pagod because of the lack of purpose and meaning in life. Minsan sumasabay na lang tayo sa agos. Minsan sumasabay na lang tayo kung ano ang dumating. Cyclic, yung ganong pagtugon natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, dahilan upang magsawa tayo. Pero kapag nasa atin ang Diyos, kahit gaano kabigat ang ating pasaanin, kailanman ay hindi tayo makakaramdam ng pagod. Yun ang sinasabi ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. When God is with us, when Jesus is with us, kahit nakakapagod ang ating laban sa buhay, tayo ay magkakaroon ng kapahingahan. Dahil hindi na tayo ang lumalaban, si Jesus na ang lumalaban para sa atin. At yan ang ipinapalaala sa atin ngayong umagang ito. Sikapin natin to have connection with Jesus. Because it is only in Jesus and it is only in God, Jesus, that we find meaning and purpose in life, or the true meaning and purpose of our life is none other than connection with God, connection with Jesus. At pag inalis natin sa buhay natin ang koneksyon sa Diyos, kahit anong laban natin sa buhay, hindi pa tayo nakakapagsimula. Sigurado po ako na tayo ay pagod na pagod. Pero kapag ang Diyos ay isinama natin sa ating laban, kahit nakakapagod ang ating laban, kailanman hindi natin ito mararamdaman sapagkat ang Diyos ang lumalaban o ang Diyos ay tinuturuan tayong lumaban na siyang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Baka mayroon po sa inyo na pagod na, nakakaisip ng bumigay. Baka ang kailangan lang po natin ay ang Panginoon. Kumakatok ngayong umagang ito at nagsasabing, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at kayo'y aking pagpapahingahin.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-purihan po ang may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-purihan po ang may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik na ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagbalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, halina't pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsuupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ang susunod pong misay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magkamit gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag kang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik,
maghanda ng may pananabik. Ngayon po ay sasagawa natin ang pangumagang panalangin. Ngayon po ay ika-11 ng Disyembre, Miyerkules, sa ika-2 linggo ng panahon ng Adbyento. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At Pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siyang haring darating. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin at may awitin, may tuwa at galak. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Sapagkat ang Diyos ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat sa kanya maging mga mataas nating kabundukan. Kaya rin ang dagat at pati ang lupa ng kanyang nilalang. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigang igalang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kaninga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyan iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng iyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan, di sila daratan. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Papuri, sama at sana ka sa Espiritu Santo, kaparan Kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo pong lahat sa awit. Tayo ay naghahasik, binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhi mabuhay. Ulat mo ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ang manlilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo mat malapit, di makakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ang tala. Siya ang nagbibigay, alay na pagpapala. Gano'n pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkain kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama, sa iyo'y pasasalamat. Sa buhay kalusugan, biyayang natatanggap. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Te Diyos, ako ay tumatawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking dain upang ako'y dinggin agad. Hinahanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako nanghimagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumain. Ako'y nagdididili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako padulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw. Nanariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili.
Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ay iyong pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin ay wawakas na? Hindi na ba maaari sa pangako mo'y umasa? Yung kagandahan loob mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi. Ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na wala ng lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunatain ang ginawa. Ang maraming ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyan kadakilaan mo'y mahayag na saninika. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, yaong ulan ay bumuhos. At mula sa papawirin, dumating ang mga kulog, na animo ay palasong sumisibat sa palibot. Dagundong ng gumugulong ang ingay na dinulot. Ang guhit ng mga kidlat at ay tanlaw sa sansinukob. Pati mundo ay umuga na para bang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. Papuri, Sama at Sanak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magbasa walang hanggan. Amen. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala ng ibang Diyos na nasa iyo'y ipapantay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat tayo'y ibinaba niya upang maging dakila. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas niya ako sa kadusaan. Kayo lamang ang banal na Panginoon. Walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaaring maghambog sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo, Panginoon, ang makapangyarihang magbibigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari rin buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Makapadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Makahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, mayahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit nang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha, at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa hirap. Walang maaaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay magigilig sa takot kapag pinagdagundong ninyo ang mga kulog. Hatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Papuri, Sama at Sanak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat tayo'y ibinababa niya upang maging dakila.
Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang sangkalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Sa paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong linggas. Yaong mga kidlat niyan tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nagniningning. Yung mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katawiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Sion, mamamayay nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Huda. Dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ay namumuhay sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ng pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay naman puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawin ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa Panginoon ay iukol ang papuring walang maliw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay hari, haring magalak ang sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito naman ang sinabi ng Panginoon kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo ang sambahayan ni David. Kung kulang pa ba, ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kakanin niya ay gatas at pulot pag siya'y marunong nang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Darating Jerusalem ang iyong liwanag. Mananahan sa inyo na may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating Jerusalem ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo na may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamalas mo ang kanyang kalwalhatian sumasa iyo. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sama at sana kasi Espiritu Santo. Darating Jerusalem ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo na may gandang nagniningning ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Siya na dumarating kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag na lamang ng tali ng kanyang panyapak. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya, ilalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas.
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako din niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon, upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Siya na dumarating, kasunod ko'y mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkamalag naman lamang ng tali na kanyang panyapak. Nagpakaabang salita ng Diyos at nakipamayan sa atin, upang ating makita ang kanyang kadakilaan. Tigib ng pag-asa, magsumamo tayo sa Kanya. O Diyos, samahan mo kami. Ikaw ang namumunong matuwid at makatarungan. Bigyang katarungan ng mga dukha at pinahihirapan. O Diyos, samahan mo kami. Hari ng kapayapaan, ginawa mong pamingwit ang mga sibat at mga araro ang mga sundang. Gawing pag-ibig ang alitan at ang mga hinaing nami gawin mong kapatawaran. O Diyos, samahan mo kami. Hindi ka humahatol sa pamamagitan ng panlabas na kaanyuan. Kilalanin mo yaong sayo'y nananangan. O Diyos, samahan mo kami. Kapag ikay dumating sa alapaap ng may kapangyarihan at lakas, tulutan mong makalapit kami sa iyo nang walang kinatatakutan. O Diyos, samahan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. O Diyos, samahan mo kami. Atin pong dadasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, tulutan mong kami maging handa na tanggapin si Kristo sa pagdating niyang dakila, at kami na may makabahagi sa piging sa kalangitan,
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa pagdarasal ng ating pangumagang panalangin. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga.